Si Yahweh ay papurihan, o aking kaluluwa, at lahat ng nasa akin magsipagpuri sa Kanya. Purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan niya. Si Yahweh ay papurihan, o aking kaluluwa, at huwag mong kaliligtaan mabubuti niyang gawa. Heavenly Father, sa iyong layunin sa amin ngayong gabi, kayo po ang siyang manguna, kayo po ang siyang masunod, at ang kapahayagan ng iyong salita ay marinig po naming lahat. Bigyan niyo kami ng mga pusong marunong makinig sa iyong pagtawag. Bigyan mo kami ng puso na ang nais ay laging makadinig ng iyong mga layunin para sa aming mga buhay. Kayo po ang mapapurihan sa mga activities pa na gaganapin ngayong gabi sa preaching ng iyong salita, at kayo ang malugod sa puso ng bawat isa. Salamat po, Father, sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. Joy, unspeakable joy, overflowing well, no tongue can tell. Joy,
Ang ating aralin ngayong gabi ay matatagpuan sa Luke chapter 1 verses 46 to 55. Ang awit ng pagpupuri ni Maria. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa niya sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang may mga takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang kanyang lakas ng kanyang bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang saling lahi magpakailanman. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, at ang aking espiritu'y nagagalak dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. Mula ngayon ako'y tatawagin mapalad ng lahat ng salinlahi, ng lahat ng salinlahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng Diyos na makapangyarihan, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, at ang aking espiritu'y nagagalak dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. Mula ngayon ako'y tatawagin mapalad ng lahat ng salinlahi, ng lahat ng dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng Diyos na makapangyarihan. Banal, o banal ang kanyang pangalan. Banal, o banal ang kanyang pangalan. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo ay nasa panahon ng Pasko at ang ating pagdiriwang ay may malalim na kahulugan. Sa gitna ng mga dekorasyon, mga handaan, mga pagtitipon, nawa tayo ay magpatuloy magbalik tanaw sa tunay na kahulugan ng Pasko pagdating ng ating tagapagligtas. Tayo po ay manalangin. Amin Diyos, salamat po at patuloy mo kaming ginagamit sa iyong ubasan. Ang dalangin ko po, Panginoon, ang mensahe na amin dadalhin, nawa po ito tumimo sa puso ng bawat isa, at ito po ay laging paalala sa amin na maging tapat at mapagpasalamat sa iyo. Amen. Sa Lucas 1,
talata 46 hanggang 55. Nakita natin ang awit ni Maria, ang ina ni Jesus. Ito ay isang awit ng pagpupuri, pasasalamat, at pagkilala sa mga dakilang gawa ng Diyos. Si Maria ay isang halimbawa ng isang taong may pusong nagpupuri sa Diyos, kahit sa gitna ng mga pagsubok at kahirapan. Dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon, makikita po natin sa verse 46. Ito ang tanda ng tunay na pagsaksi. Hindi ito nagsisimula sa salita. Nagsisimula ito sa pagkamangha. Hindi ito humingi ng tugon. Umaapaw ito mula sa pasasalamat. Hindi ito naghahangad, makahikayat. Ipinahayag nito ang pagkatao ng Diyos. Ang Magnificat ni Maria ay hindi pangangaral. Ito ay mahalagang bahagi ng Ebanghelyo ni Lucas. Ang awit, tanda ng pagiging saksi. Ang bawat Kristiyano ay tinatawag na maging saksi ni Kristo. Si Maria ay isang ulirang halimbawa ng isang tapat na saksi. Narito ang ilang tanda ng pagiging saksi mula sa awit ni Maria. Ang kanyang pagiging mapagpakumbaba at naging dahilan kung bakit nilingap siya ng Diyos, ito ay nagpapakita na ang Diyos ay bumaba sa mga may mapagpakumbabang puso, sa may palalong isip. Mababasa po natin sa Santiago 4, talatang 6, ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng hindi higit na pang pagpapala, kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit pinagpapala ang mapagpakumbaba. Tanda ng sa kanyang awit nagpuri si Maria, kinilala niya ang kanyang sariling bilang abang alipin at kinilala na ang kanyang pagiging pinagpala ay dahil sa Diyos, hindi sa kanyang sarili. Ito ay nagpapakita na pagiging saksi ay nagmumula sa pagpapakumbaba, sa pagkilala sa kadakilaan ng Diyos. Tanda ng pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos sa versikulo 49 hanggang 50. Pinatunayan ni Maria ang mga dakilang bagay na ginawa sa aking ng makapangyarihan at pinupuri ang kabanalan at awa ng Diyos. Ang isang saksi ay nagbabahagi ng kapangyarihan at awa ng Diyos na nararanasan sa sariling buhay. Tanda ng panlipunang pagbabago. Mababasa po natin sa versikulo 51-53. Ang Magnificat ay naglalaman ng mensahe ng katarungan ng panlipunan, kung saan ipinapakita ng Diyos na nagbabago ang kalagayan, ibinababa ang mapagmataas at itinataas ang mapagpakumbaba. Pinakakain ang nagugutom at inaalisan ng yaman ang mayaman. Ang pagiging saksi ay nangangahulugan din ng pagkilos tungo sa isang makatarungan lipunan. Tanda ng katuparan ng pangako ng Diyos. Mababasa po natin sa versikulo 54-55. Sa kanyang awit, nakikita ni Maria ang pagtupad ng Diyos sa kanyang pangako sa Israel at kay Abraham. Ang ating pagsaksi ay bahagi ng mas malawak na plano ng Diyos at katuparan ng kanyang salita. Bilang pagtatapos, si Maria ay nagsisilbing halimbawa ng isang saksi na bukas ang ating buhay sa salita ng Diyos na nagtitiwala sa kanyang pagmamahal. Ang ating buhay ay dapat maging patotoo sa pag-ibig at katapatan ng Diyos.
nagsisimula ang pagsaksi sa pagsamba. Hindi sa mga salita. Sinabi ni Maria, "Halika kay Jesus." Sinabi niya, "Dinadakila ang aking kaluluwa ang Panginoon." Nagsisimula ang iyong pagsaksi kapag puno ng pagkamangha ang iyong puso, hindi ang takot. Ang tunay na pagsaksi ay nagtuturo ng katarungan ng Diyos. Hindi sinabi ni Maria, "Mabait ang Diyos." Sinabi niya, ibinaba niya ang mga pinuno, pinuspos ang mga gutom, pinauwi niya ang mayaman na hungkag. Ang pagsaksi ay hindi dapat umiwas katarungan ng Diyos. Lalo na kapag hinahamon nito ang kayamanan, kapangyarihan at pribilehiyo. Ang iyong kwento ay bahagi ng malaking kwento. Hindi inimbento ni Maria ang kanyang mensahe. Inugat niya ito sa kasulatan. Naging makapangyarihan ng iyong patotoo kapag nag-uugnay ito sa kwento ng katubusan ng Diyos. Hindi lamang ang iyong personal na ako'y naligtas. Hindi lamang sa iyong personal na ako'y naligtas na sandali. Ibinahagi ni Maria sa kanyang awit ang pagpupuri, pagpapasalamat, pagpapakumbaba. Pagbaliktad sa mundo, sinasabi sa awit 71, talatang 14, ang sabi ng Diyos, "Ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang ang tao'y kikilalanin, magiging mapalad." Hindi ko kailangan ang itablado. Kailangan mo ang kaluluwa. Walang YouTube channel si Maria, pero meron siyang pusong puno ng papuri. Hindi mo kailangan 10,000 followers. Kailangan mo ang 10,000 dahilan upang sabihin ng aking kaluluwa ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoong Jesus, Ikaw ang nagpapataas sa mga mapagpakumbaba. Ikaw ang nagpupuspos sa mga managugutom. Ikaw ang nagpapangalat sa mga palalo. Ituro mo sa akin na sumaksi tulad ni Maria. Hindi gamit ang script, kundi gamit ang awit. Hindi sa pamagitan ng estratehiya, kundi sa pagpasakop. Hindi para humanga ang iba, kundi para sambahin ka. Tulungan mo ako makita ang mundo sa iyong mga mata, kung saan pinagpapala ang mahihirap, pinabababa ang mga palalo, at naalala ang mga tapat. Naway maging magnificat ang aking buhay, isang tahimik, radikal, walang hanggang deklarasyon, dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon. Amen. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never lets me go. Tayo po ay manalangin. Sa aming pong pagdulog, sa aming pakikinig ng inyong mensahe, salamat po Panginoon sa mensahe ng naghahamon sa aming sumaksi sa iyong pangalan. Purihin ka Panginoon sa palatandaang nahayag sa buhay ni Maria na bagamat siya'y mahina, walang
pinag-aralan, walang kaya, ngunit kinasangkapan yung maging saksi ninyo, Panginoon, ng inyong kapangyarihan. Salamat po at umawit siya ng pagpupuri sa iyong pangalan. Nagpakumbaba siya sa inyong harapan na kinilala niyang siya'y kinalinga ninyo at nilingap ninyo, Panginoon. At nahayag ang gagawin po ninyong pagbabago sa buhay ng kasaysayan na kanyang ginagalawan. Salamat po na ang mga mapagpakumbaba ay tinataas nyo. Ang mga aba ay inyong pinagyayaman upang sila ay makabahagi sa buhay ng lipunang kanilang ginagalawan. At higit sa lahat ay kinilala niyang siya ay mapalad dahil pinili niyo siya, Panginoon, na maging tagapagdala ng tagapagligtas. At tunay siyang isang saksi, tumatag dahil sa kanyang kaugnayan sa inyo. Naway ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay makatugon na maging saksi mo sa aming mga ginagalawang komunidad, sa loob ng aming sambahayan, sa lugar na kung saan kami gumagawa, naglilingkod sa pamayanan, O Diyos. Saan man kami maging patotoo ng inyong mga himala at kapangyarihang mahayag sa buhay namin ito. Purihin ka, O Diyos. Pagpalain niyo ang ministeryo, ang gawain, ng lahat ng ito ay sumaksi sa inyong dakilang pagmamahal at katapatan. Ang inyong pagliligtas at pagtubos na naranasan namin kay Kristo Jesus. Na nagpatawad, nilinis kami sa kasalanan, at kami lumaya sa kadiliman, sa kaharian ng Diablo patungo sa inyo, Panginoon, sa inyong kagilagilalas na liwanag. Purihin ka, O Diyos. Samahan niyo kami sa aming paghayo, saan man kami, Panginoon, nais niyong pumunta at maging mga saksi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu at sa saganang biyaya niyo, O Diyos, na sumasa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sa Kanya na makagagawang ng higit sa lahat ng kaya nating hilingin at isipin dahil sa Kanyang kapangyarihang naghahari sa atin, sa Kanyang kalwalhatian, sa pamamagitan ng Kanyang iglesia, at ni Kristo Jesus magpakailanman. Amen.